Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 12, talata 1 hanggang 11. Ang ebanghelyong ito ay nangyari 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa. At sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang Lunes Santo. At totoo nga, ang Lunes Santo ay 6 na araw bago sumapit ang Paskwa ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At sa ebanghelyong ito, makikita natin si Jesucristo na nagpunta sa Betania, doon sa bahay ng kaibigan niyang si Lazaro na kanyang muling binuhay. At doon ay naghanda sila ng isang hapunan. At magkakasalo sila, si Lazaro, si Jesus, habang ang kapatid nitong babaeng si Marta ay tumutulong sa paglilingkod. Ang isa pang kapatid na babae ni Lazaro, si Maria ng Betania, ay nagdala ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. At pagkatapos ay pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. At ito ay pinuna ni Judas Iscariote sapagkat sinabi niya na nag-aksaya ng malaking halaga sa pagbuhos ng pabango sa paa ni Jesucristo sapagkat maaaring ipagbili ang pabangong ito at makakakuha sila ng 300 salaping pilak. Ngunit sumagot si Jesus, "Pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin." At napakagandang salita ng Panginoon. Ang larawan ng pagbubuhos ng pabango ay pag-aninag sa mangyayari sa ating Panginoong Hesukristo na siya ay mamamatay at ililibing. Ngunit ang larawan o simbolismo ng pabango ay may malalim na kahulugan. Ang ibig sabihin, ang kamatayan ni Jesucristo ay katulad ng isang alay na may dalang halimuyak para sa Diyos. Sapagkat ang mga namamatay ay nabubulok at ang amoy ng nabubulok na patay ay hindi mabangong halimuyak. Ngunit kakaiba ang kamatayan at paglilibing sa ating Panginoon. Ito ay kalugod-lugod sa kanyang Ama, kalugod-lugod sa Diyos. Ang ikalawa pang larawan ng pabango, sapagkat ang kamatayan ni Jesucristo ay hindi magwawakas sa pagkakabulok. Sapagkat matapos ang 3 araw, muli siyang mabubuhay. Kaya nga, ang larawan ng pabango ay larawan ng pagtatagumpay ni Jesucristo sa kamatayan. Ang ikatlong simbolismo ng pabango, sapagkat ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay mangyayari dahil sa pag-ibig, sa pagmamahal. Kaya nga ang kamatayan na ito ay hindi isang pangit na larawan o hindi isang kaaya-ayang amoy, ngunit napakabango, napakatamis na halimuyak, sapagkat lahat ng ito ay mangyayari dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan para sa ating lahat. Kaya nga ngayon ay Lunes Santo, ating pinagninilayan ang pagpasok sa pagdurusa ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagkakapako niya sa krus, ang kanyang kamatayan at ang kanyang paglilibing. Ito ang ating pinagninilayan sa mga araw na ito. Ngunit hindi natatapos ang lahat ng ito sa libingan. Kaya nga ang larawan ng pabango ay larawan ng kapangyarihan ng Diyos ng muling pagkabuhay. Kaya nga ngayon, Lunes Santo, ang simbolismo ng pabango ay para sa ating lahat din. Sapagkat lahat naman tayo ay dumadanas ng iba't ibang uri ng kamatayan sa pang-araw-araw nating buhay. Maaring hindi kamatayang pisikal,
ngunit mga kalagayan at sitwasyon na nagwawasak sa atin, nagdadala sa atin sa kawalang kahulugan ng buhay. Minsan pa nga ay nagtutulak sa atin sa pagtatanong, bakit pa ako nabubuhay? Ngunit ang larawan ng pabango ay larawan ng pagtatagumpay ni Jesucristo sa kamatayan. At ito ay nagsasabi sa atin na kung tayo ay may pananampalataya sa Panginoon at kaisa natin si Jesucristo sa paglalakbay sa buhay na ito, bawat kamatayan na ating hinaharap ay katulad ng humahalimuyak na pabango. Sapagkat pinapaalam sa atin ng Ebanghelyong ito na lahat ay hindi magwawakas sa pagkabulok, hindi magwawakas sa libingan, ngunit lahat ay dadako sa totoong layunin ng Diyos, na lahat tayo ay kayang buhayin. Lahat tayo ay kayang lumabas sa kamatayan. Lahat tayo ay may kapangyarihan sa tulong ni Jesucristong lumabas sa ating mga libingan. Kaya nga, maaari nating sabihin na totoo, isang araw tayo ay ililibing sa sitwasyong dinadaanan natin na nakamamatay para sa atin. At totoo rin na isang araw tayo ay pisikal na mamamatay at papasok sa libingan. Ngunit ang pangako ng ating pananampalataya, ang lahat ng nilikha ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, ang mga tinubos ng ating Panginoong Hesus ay hindi nilikha para sa dilim ng kamatayan. Ngunit tayong lahat ay nilikha sa humahalimuyak na pabango ng buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.